Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Dr. Gallardo, isang manggagamot sa mga nakahahawang sakit. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang hepatitis A, B, at C. Narito ang ating mga tatalakayin. Ang hepatitis ay isang uri ng sakit sa atay na dahilan ng ating pagka-ospital o pagkamatay sa buong mundo. Ang hepatitis o ang pamamaga ng atay ay may maraming dahilan. Ito ay isang mga nakakahawa at mga hindi nakakahawa na posibleng maging dahilan ng pagkasira ng atay o pagmulan ng kanser. Sa Pilipinas, bilang bansang kabilang sa Timog Silangang Asya, ang sakit sa atay ay nagbibigay ng 27 kaso kada 1,000 pagkamatay. Ang tunay na bilang ng mga kasong ito ay hindi sapat dahil sa limitadong mga pag-aaral. Ang pagkasira ng atay ay nagdudulot ng 31% ng pagkamatay sa bansa. Ang kanser sa atay ay nagdudulot naman ng 35%. Ang pamamaga ng atay dahil sa virus ay nagbibigay ng 5% na dahilan ng pagkamatay. Ngayong hapon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa viruses na nagiging dahilan ng hepatitis. At ito ang hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, at hepatitis E. Ngunit ngayong hapon, ang ating tatalakayin lamang ay ang mga sumusunod. Ang hepatitis A, hepatitis B, at hepatitis C. Hepatitis A. Ang dahilan ng hepatitis A ay ang hepatitis A virus. Ang hepatitis A ay madalang na maging dahilan ng pagkasira ng atay. According sa World Health Organization, noong taong 2016, 7,134 na tao ang namatay sa hepatitis A sa buong mundo. At ito ay nagbibigay lamang ng 0.5% ng pagkamatay dahil sa hepatitis. Ang hepatitis A ay nangyayari ng hindi takda, ngunit mabilis kumalat sa buong mundo. Meron din itong tsansa na maging paulit-ulit. Ito ay maaaring magtagal, na maaaring maapektuhan ang komunidad sa loob ng buwan, at nangyayari ito dahil sa pagkahawa ng tao sa tao. At ang annual o ang taunang hepatitis A na pangyayari sa Pilipinas ay nasa loob ng 0.4 hanggang 0.6 na kaso kada 100,000 tao. Ang dahilan at ang pagkalat ng hepatitis A ay mula sa isang tao na nakakain o nakainom ng kontaminado na dumi ng isang tao na may hepatitis A. At ito rin ay naihalin tulad sa hindi malinis na kapaligiran, hindi malinis sa katawan, o pakikipagtalik gamit ang bibig at ang puwit. Ang mga sintomas ng hepatitis A. Ang virus ay naninirahan sa ating katawan sa loob ng 2 linggo hanggang 4 na linggo. Ngunit hindi lahat ng may hepatitis A ay makakaranas ng sintomas. Ang mga bata na mas mababa pa sa edad na 6 na taon ay karaniwang walang nararamdamang sintomas at 10% lamang ang magkakaroon ng paninilaw. Ano ang kanilang mga sintomas? Lagnat, pagkapagod, walang ganang kumain, pagtatae, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, ang pagdilaw ng ihi o konsentradong ihi, at paninilaw ng balat o ng mata. Paano natin tutukuyin ang hepatitis A? Ito ay sa paraan ng pagkuha ng sampol ng dugo at gagawin ang eksaminasyon na hepatitis A virus-specific immunoglobulin, o kaya naman ito ay yung RT-PCR para makita ang virus ng hepatitis A. Paano lulunasan ng hepatitis A?
Walang natatanging gamot para sa hepatitis A. Ngunit, ito ay maaaring tulungan sa tamang hydration o pag-inom ng tubig at tamang nutrisyon. Ang paggaling mula rito ay mabagal na aabutin tayo ng linggo o buwan. Ngunit hindi naman kailangan maospital ang pasyente kung wala naman itong malubhang karamdaman o hindi mabiglaan ang sintomas ng paninilaw. Ang mga paraan sa pag-iwas ng hepatitis A. Ang pagsusupply ng malinis na inuming tubig, ang tamang pagtatapon ng dumi ng komunidad, ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, lalo't higit matapos gumamit ng palikuran, ang paggamit ng proteksyon sa pakikipagtalik, at pagpapabakuna ng hepatitis A vaccine. Hepatitis B at hepatitis C. Ang hepatitis B at C ang pangunahing pangmatagalang dahilan ng daang milyong katao na nagkakaroon ng pagkasira ng atay, kanser sa atay, o viral hepatitis-related na pagkamatay. According sa WHO, 304 milyon na katao ang nagkaroon ng hepatitis B at C sa buong mundo noong 2022. At 2.2 milyon naman ang na-diagnose ng merong hepatitis B at C ng parehong taon. At meron ding 1.3 milyon na namatay sa hepatitis B at C ng parehong taon. Ang hepatitis B at C sa panahong 2022 ay nagtala ng 254 milyon o 3.3% ng populasyon ng buong mundo para sa hepatitis B at 50 milyon naman para sa hepatitis C. Nagkaroon ng 1.23 milyon o 16 kada 100,000 tao ang nagkakaroon ng hepatitis B at 1 milyon naman sa hepatitis C. Ang mga namamatay sa hepatitis B ay 1.10 milyon o 14 kada 100,000 populasyon at ganun na rin naman sa hepatitis C na 240,000 o 3 kada 100,000 katao. Mayroon tayong 13.4% ng tao na namumuhay na may hepatitis B at 36.4% naman ang natukoy na may hepatitis C. Ang mga nagamot sa hepatitis B ay 2.6% at 20% naman ang nagamot sa hepatitis C. Ang hepatitis at tuberculosis ang pangalawa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay mula sa nakahahawang sakit noong 2022 after ng COVID. Ang pamamaga ng atay ay tumaas ang kaso mula sa 1.1 milyon noong 2019 to 1.3 million noong 2022 at tinatayang may 3,500 katao ang namamatay gawa ng hepatitis. 83% mula sa hepatitis B at 17% mula sa hepatitis C. Kalahati ng may sakit na hepatitis B at C ay may edad na 30 hanggang 54 na taong gulang. 58% nito ay lalaki at 12% naman ay mula sa mga bata, partikular sa may hepatitis B. At dahil sa nabanggit, ang World Health Organization ay nagtuon ng pansin sa 38 bansa na nagiging dahilan o nagbibigay ng 80% ng hepatitis infection at pagkamatay sa buong mundo. Kabilang dito ang mga bansa sa Asia, sa Timog Silangang Asya, at sa Europa. Kabilang dito ang Pilipinas. Ang mga hindi natukoy at mga hindi nagamot na hepatitis B ay nagmula sa rehiyon ng Western Pacific. At doon kabilang ang Pilipinas,
na may porsyentong 36% na hindi natukoy at 38% ang mga hindi nagamot. Sinusundan ito sa rehiyon ng Africa na may 30% ang hindi natukoy at 28% ang hindi nagamot. At sa huli ay ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na may 22% ang hindi natukoy at 21% ang hindi nagamot. Ang mga hindi natukoy at mga hindi nagamot na hepatitis C ay nagmula sa rehiyon ng Southeast Asia na nagbibigay ng 26% at 23%. Mula sa Europa na 21% at 23% ang hindi nagamot. At ang huli ay sa Africa na may 20% ang hindi natukoy at 19% ang hindi nagamot. Sa ating bansa sa taong 2022, may naitalang 31,609 na bagong kaso ng hepatitis B at 8,939 naman sa hepatitis C. At ang mga namatay sa parehong taon ay nagbibilang ng 18 kada 100,000 katao. Matapos sa mga detalye na nailahad kanina, tutukuyin naman natin isa at magkahiwalay ang hepatitis B at ang hepatitis C. Ang hepatitis B virus ang dahilan ng sakit na hepatitis B o ang pamamaga ng atay. Ang impeksyon na ito ay pwedeng maging maikli ngunit malala o pangmatagalan. Ang sakit na hepatitis B ay nagdudulot ng kamatayan mula sa pagkasira ng atay o ng cancer sa atay. According sa WHO, ang rehiyon ng Western Pacific kung saan kabilang ang Pilipinas, ito ay nagtala ng 97 milyon na katao ang merong impeksyon ng hepatitis B. Kumpara sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia, nagtala lamang ng 61 milyon. 10% mula sa mga taong pinaghihinalaan na may hepatitis B ay nagpopositibo sa test at 16.7% naman ng mga kaso sa buong Pilipinas. Napansin din sa pag-aaral ng mga doktor mula sa UP na ang karaniwan nagkakaroon ng hepatitis B ay higit na mas mataas sa mga probinsya kumpara sa mga nasa syudad. Ang maaaring dahilan nito ay ang kawalan ng enough na salapi o mababang edukasyon. Mga sanhi ng pagkalat ng hepatitis B. Ito ay naipapasa mula sa ina, papunta sa anak at yung mga anak ay nagkakahawahan. Kung sa ospital naman, maaari itong makuha kung ang organ o tissue transplant donor ay hindi na-screen at naipasa ito sa recipient. O maaring yung mga hindi na-screen na dugo o mga kontaminadong hiringgilya. Sa labas ng ospital, ito ay maaring makukuha sa pakikipagtalik ng kaswal at walang proteksyon o ang paggamit ng drugs gamit ang kontaminadong hiringgilya. Ano ang sintomas ng hepatitis B? Katulad ng una, sa hepatitis A, meron silang pagsusuka o nasusuka, pagkahina, pagsakit ng tiyan, walang ganang kumain, paninilaw ng mata o ng balat, at ang pagtingkad ng ihi. Gayon din, meron din itong sintomas ng pagsakit ng mga kasu-kasuan. Paano nga ba susuruin o itatakda ang hepatitis B? Ito ay sa paraan ng pagkuha ng gamot at screen ng hepatitis B surface antigen at hepatitis B core antibody. Kung sila ay magpopositibo, ang susunod na hakbangin ay tutukuyin kung ilan ang hepatitis B virus DNA at patungkol naman sa function ng atay katulad ng AST-ALT, bilirubins, ProTime at CBC. Karagdagang eksaminasyon din dito ay ang pag-ultrasound ng atay upang tukuyin kung ito ay may sanhi o simula ng pagkasira. Sino nga ba ang dapat screen para sa hepatitis B?
Sila yung may matataas na EST-ALT, yung mga siraang atay sa ultrasound, yung mga may cancer sa atay, yung mga magdadialysis, yung may hepatitis C infection, yung mga may HIV infection, yung mga magkikimotherapy, at yung mga tatanggap ng organ transplant. Paano nga ba gamutin ang hepatitis B? Walang pangunahing lunas para sa hepatitis B acute infection, katulad ng hepatitis A. Ngunit, pwede itong suportahan sa tamang pagkain at pag-inom ng tubig. May gamot naman para sa chronic hepatitis B infection katulad ng entecavir at tenofovir. At ang goal natin sa paggagamot ay para mapababa ang pagkakasakit o paglala ng sakit sa atay at ang pagganda ng takbo ng kanilang buhay. Sino ang gagamutin sa hepatitis B? Ang mga nagpositibo sa screening, ang mga matataas ang DNA level o higit sa 2,000, matataas ang katas ng atay o ng ALT, o may nakitang pilat sa atay mula sa ultrasound. Ang mga pasyente na nagsisimula na masira ang atay, liban sa kanilang DNA levels, ay dapat ding gamutin. Paano iiwasan ang hepatitis B? Ang pagbabakuna sa lahat ng sanggol na pinanganak sa Pilipinas sa loob ng 24 oras, ang paggamit ng proteksyon tuwing makikipagtalik, ang pag-iwas sa paggamit ng hiringgilya for drug use, o ang pagpapatato o paghihikaw ng hindi esterilisadong gamit, paghuhugas ng kamay, gamit ng sabon, tuwing na-expose sa mga body fluids. At kung ikaw ay healthcare worker, dapat ikaw ay may bakuna sa hepatitis B vaccine. Ang hepatitis C sa kabilang banda, katulad ng hepatitis C katulad ng hepatitis B ay pwede magdulot ng panandalian o pangmatagalang sakit. Ito rin ay nakamamatay. May 30% ng mga may hepatitis C ang pwedeng gumaling ng walang gamutan sa loob ng 6 na buwan. 70% naman ng katao ang pwedeng mag-develop ng pagkasira ng atay sa loob ng 20 taon. Sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia, nagtaya ang hepatitis C ng 9 milyon na kaso, at sa ating kinabibilangang rehiyon na Western Pacific, nagtaya naman ito ng 7 milyon. Sa buong mundo, 50 milyong katao ang may hepatitis C at 1 milyon kada taon ang nagkakaroon nito. Noong 2022, may 242,000 katao ang namatay sa hepatitis C at ang pangkaraniwang dahilan ay mula sa pagkasira ng atay o ang pagkakaroon ng kanser sa atay. Ang sanhi at ang pagkalat ng hepatitis C ay mga paggamit ng hindi esterilisadong bagay sa pagtatato, sa paglilinis ng ngipin, sa paggamit ng drugs, sa pagpapahikaw, sa mga dugo na isasalin o sa mga gamit na ginagamit sa dialysis o pakikipagtalik ng walang proteksyon. Ano nga ba ang sintomas ng hepatitis C? Ang hepatitis C acute infection ay hindi pangkaraniwan. Ito ay nagaganap sa loob ng 2 linggo hanggang 6 na buwan matapos ma-expose ang pasyente. At ang karaniwan nilang nararamdaman ay ang lagnat, pakiramdam na laging pagod, ang pagkawalang ganang kumain, nasusuka o sumusuka, pagsakit ng tiyan, pagdilaw o pagtingkad ng ihi, paglabo o pagpusyaw ng dumi, pagsakit ng kasukasuan, at ang paninilaw ng mata o ng balat. Ang pagtukoy sa sakit na hepatitis C ay nagsisimula sa pagkuha ng dugo at screen sa hepatitis C virus antibodies. Kung magpo-positibo ay tutuloy tayo sa serum hepatitis C virus RNA. Katulad ng sa hepatitis B, tutukuyin ang lagay ng atay sa paraan ng AST-ALT, bilirubin, albumin,
complete blood count, at gayon din naman ang lagay ng atay sa paraan ng ultrasound. Ang mga sumusunod ay ang mga pasyente na dapat tukuyin kung mayroong hepatitis C infection. Mga pasyente na nasalina ng dugo bago ang taong 1995, mga pasyente na nagdadialysis, ang mga pasyente na gumamit ng pinagbabawal na gamot sa pagtuturok ng paraan, ang mga nakulong, ang mga nakikipagtalik ng walang proteksyon, at ang mga pasyente o mga kawani ng ospital na nagkaroon ng injury sa pagkakatusok ng mga karayom. Mga paglunas sa hepatitis C infection. Ang acute infection ng hepatitis C ay hindi agad natutukoy kaya tayo ay dadako sa chronic infection ng hepatitis C. Ito ay nagagamot sa pagbibigay ng sofosbuvir plus daclatasvir o sofosbuvir plus velpatasvir at sa pagsuporta ng tamang pagkain at inom ng tubig, pag-iwas sa alkohol, at ang karaniwan, mga tao na nagagamot sa hepatitis B infection ay nabubuhay ng pangmatagalan. Sino nga ba ang dapat gamutin sa hepatitis C? Sila ang mga pasyenteng nagpapakita ng pagkasira ng atay, ang mga pasyente na nagpapakita ng extrahepatic manifestation ng hepatitis C infection, mga pasyente na nag-undergo ng liver transplant at nagkaroon muli ng hepatitis C infection, mga pasyente na may karagdagang sakit katulad ng hepatitis B, HIV, diabetes o mga nag-transplant na pasyente, at ang mga individual na posibleng magkalat ng hepatitis C sa paraan ng pakipagtalik ng walang proteksyon, mga nanay na buntis, at ang mga pasyente nagdadialysis o mga nakakulong. Mga paraan sa pag-iwas sa hepatitis C. Walang epektibong bakuna laban sa hepatitis C. Ito ay ang paglilinis at siguraduhing esterilisado ang mga gagamitin sa ospital habang ginagawa ang mga procedures, ang tamang pagtapon ng mga karayom at hiringgilya at mga medical waste, ang pagtetest ng dugo o screening for hepatitis C and other viruses, at ang paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik. Nasaan na nga ba tayo sa hepatitis? Sa talaan ng WHO, ang mga kaso ng hepatitis B sa taong 2020 ay 20 kada 100,000 populasyon sa buong mundo. Noong 2022 Progress Report, ito ay natala ng 16 kada 100,000 populasyon ng mundo. Sa hepatitis C, ito ay nagtala ng 20 kada 100,000 populasyon noong 2020 at 13 naman kada 100,000 populasyon noong 2022. Ang target natin para sa taong 2025 para sa hepatitis B ay 11 kada 100,000 populasyon at sa hepatitis C naman ay 13 kada 100,000 populasyon. Sa mga taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot na nagkaroon ng hepatitis C infection noong 2020 ay nagtala ng 8% kumpara noong 2022 na nagtala ng 9%. Sa mga taong namatay dahil sa hepatitis B noong taong 2020 ay 10 kada 100,000 populasyon kumpara noong 2022 na 14 kada 100,000 katao. Ang mga namatay naman para sa hepatitis C noong taong 2020 ay 5 kada 100,000 katao at noong 2022 naman ay 3 kada 100,000 katao. 10% ang na-diagnose ng hepatitis B noong taong 2020 kumpara ng 13.4% ng hepatitis B ng 2022 na higit na mababa sa target na 30%. At sa mga may hepatitis B na ginamot noong 2020, nagtala tayo ng 2% at 2.6% naman para sa taong 2022 na higit na mababa din para sa target na 30%. Sa mga pasyente na na-diagnose ng may hepatitis C, 21% nito ay natala noong 2020
at 36.4% naman ay natala noong 2022. Tayo ay higit pa sa target na 30%. Nung mga pasyente na may hepatitis C na na-diagnose at ginamot noong 2020 ay 13% at 20% lamang noong 2022. Ito ay mababa pa rin sa target na 30%. Nagtala ang WHO ng 43% ng mga sanggol na pinanganak na nabigyan ng hepatitis B vaccine noong 2020 at tumaas ito ng 45% noong 2022. Ngunit ito ay mababa sa target na 50%. Sa mga nakakumpleto ng bakuna ng hepatitis B o yung naka-third dose, 85% ang naitala noong 2020 at ito ay bumaba ng 84% noong 2022. Mababa pa rin para sa target na 90%. Sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot na nabigyan ng mga karayom, 33 ang nabigyan noong 2020 at 35 naman ang nabigyan noong 2022. Mababa ito sa target na 200. Para naman sa blood safety, 97% ang nakuha noong 2022 katulad ng baseline na 2020 at ito ay mas mataas sa target na 95%. Para naman sa maingat na paggamit ng injection sa mga ospital o pasilidad, tayo ay nagtala ng 96% noong 2022 at 2020 na humigit sa target na 95%. Ang ating mga mithiin sa pagsugpo ng hepatitis. Una, ay maiwasan ang komplikasyon ng pagkasira ng atay at maging sanhi ng pagkamatay nito. Ang pagpapaganda ng kalidad ng buhay at pagkapanatag ng kalooban, at ang paggamot bilang prebensyon sa pagkalat nito. Buod, ang hepatitis A ay mula sa hepatitis A virus na kumakalat sa paraan ng pagkain ng kontaminadong pagkain at inumin. Ito ay walang gamot at kusang gumagaling. Ito ay maiiwasan sa paraan ng paglilinis ng kapaligiran, sa katawan at sa pagkumpleto ng bakuna. Ang hepatitis B naman ay mula sa hepatitis B virus. Ito ay naikakalat sa paraan ng nanay papunta sa anak at anak papatungo sa kanyang mga kapatid sa pakikipagtalik ng walang proteksyon at contact sa mga body fluids. Ito ay nagagamot ng entecavir at tenofovir. Ang maiiwasan ang hepatitis B sa paraan ng pagtetest o screening, sa paraan ng paggamit ng mga proteksyon sa pakikipagtalik, pagkumpleto ng bakuna at pag-inom ng gamot. At ang huli, ang hepatitis C ay mula sa hepatitis C virus, kagaya ng Hepa B. Ito ay nakukuha mula sa nanay, papunta sa anak at yung mga anak papunta sa kapatid, pakikipagtalik ng walang proteksyon at contact sa mga body fluids. Ito ay nagagamot ng sofosbuvir plus daclazavir o sofosbuvir plus velpatasvir. Paano ito iiwasan? Ito ay sa paraan ng pag-screening, pakipagtalik na may proteksyon at pag-inom ng gamot. Salamat. Ito po ang aking references. Salamat po.